Magandang araw mga Karim! Panibagong araw, panibagong basketball kwentuhan ang ihahatid namin sa inyo. Ngayon, tatalakayin natin ang laban ng Koshigaya Alphas kontra sa top team ng Japan B-League, ang Chiba Jets. Ito ang laban kung saan magtatapat ang ating pambato, si Kai Sotto, at ang NBA caliber player ng Japan, si Yuta Watanabe. Tunghayan natin kung paano naganap ang mainit na bakbakan na ito. First quarter, naging maganda ang panimula ng Koshigaya Alphas. Sa unang minuto pa lang, agresibo na ang kanilang mga local players na nagresulta sa mabilis na 10-2 run. Kitang-kita ang teamwork ng Alphas kung saan nagpakitang gilas agad si Kai Sotto sa kanyang unang assist kay Yoshikawa para sa isang easy basket. Hindi rin nagpahuli si Yuta Watanabe na siya mismong naatasan na magbantay kay Kai. Ang unang field goal attempt ni Kai ay pinakita niya ang kanyang footwork sa post, ngunit hindi lang pinalad na pumasok ang tira. Sa kabila nito, tuloy-tuloy ang magandang opensa ng Alphas na pinalakas pa ng isa pang assist ni Kai kay Jeff Gibbs. Umabot sa double digits ang kanilang kalamangan sa kalagitnaan ng quarter. Ngunit unti-unti ring nabawasan ang abante ng Koshigaya nang uminit si Yuta Watanabe sa huling bahagi ng quarter. Sa tulong ni Watanabe, natapyasan ng Chiba Jets ang kalamangan at nagtapos ang first quarter sa score na 23-21, pabor pa rin sa Alphas. Second quarter. Sa second quarter, agad na sinimulan ng Chiba Jets ang kanilang momentum. Nakalamang sila matapos ang ilang sunod-sunod na puntos mula kay Yuki Togashi. Gayunpaman hindi nagpatinag si Kai Sotto. Sa isang play, nakakuha siya ng foul habang sinusubukang mag-dunk at naipasok ang isa sa dalawang free throws. Sa kabila ng mainit na outside shooting ng Chiba, nagawa pa rin ng Koshigaya na makasabay salamat sa opensa ng kanilang mga local players. Nakakuha rin si Kai ng pangalawang field goal sa quarter na ito matapos ang kanyang putback shot. Hindi lang opensa ang pinakita ni Kai, kundi pati ang kanyang depensa kung saan na-block niya ang isang pass ni Watanabe na nagresulta sa turnover. Sa huli, napanatili ng Koshigaya ang kanilang kalamangan sa halftime, 49-42. Pagpasok ng third quarter, umarangkada muli ang Chiba Jets. Sa kabila nito, umagapay ang Koshigaya sa tulong ng kanilang sharpshooter na si Matsuyama na nagtala ng ilang crucial 3-pointers. Nakapagtala rin si Kai ng isa pang field goal sa kanyang short corner jumper na nagdala sa kanyang score ng 11 punto. Sa kalagitnaan ng quarter, naging mas pisikal ang laro. Sa isang play, nagkaroon ng sagutan sina Kai at Watanabe matapos ang isang masikip na depensahan. Tinawagan ng foul si Watanabe na nagbigay kay Kai ng dalawang free throws na parehong naipasok nito. Tumindi ang tensyon, ngunit nanatiling kalmado si Kai na tumulong sa pagpapanatili ng momentum para sa Koshigaya. Ngunit sa huling bahagi ng quarter, bumawi ang Chiba sa pangunguna ni Togashi at nagtapos ang quarter sa score na 66-65, pabor sa Alphas. Sa final quarter, tila naging labanan ng diskarte at tibay ng loob. Bumawi ang Chiba sa simula, salamat sa kanilang imports kabilang si Jonathan Williams na nagpakitang gilas sa isang highlight play. Pero hindi nagpatinag si Kai Sotto na muling naging agresibo sa opensa. Sa isang pagkakataon, nakakuha siya ng foul at naipasok muli ang kanyang dalawang free throws na nagbigay ng kalamangan sa Alphas. Sa mga huling minuto ng laro, nagkaroon ng sagutan sa puntos. Nag-step up si Matsuyama na nagtala ng crucial 3-pointers upang maibalik ang lamang sa Koshigaya. Subalit, sa huling 50 segundo, nagkaroon ng game-tying shot ang Chiba Jets. Sa kanilang last possession, nakapunto si Togashi na siyang naging game winner ng laban. Napakagandang laban ito mga kababayan. Sa kabila ng talo, kitang-kita ang kontribusyon ni Kai Sotto mula sa kanyang opensa hanggang sa depensa. Ang kanyang presensya sa court ay malaking tulong sa Koshigaya Alphas. Abangan natin ang susunod nilang laro at patuloy nating suportahan ang ating kababayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga kwento. Maraming salamat.